Katulad ng aking nabanggit kanina, kasama natin ngayong gabi para sa ating talakayan si Director General Tereso Panga ng Philippine Economic Zone Authority. Magandang gabi, Director General Tereso Panga. Napakagandang pagkakataon ito na maibigay natin ang impormasyon sa ating mga kababayan tungkol sa nagagawa ng PESA sa ekonomiya. At kaya nagpapasalamat ako ng husto dahil napaunlakan mo ang aming imbitasyon para dito sa ating programa. Una sa lahat ay nais nating malaman, ano ba ang PESA o ang economic zones at bakit yan mahalaga sa ating ekonomiya? Magandang gabi po, Secretary Gadon, at sa lahat ng iyong tagapanood. Maraming salamat sa pag-imbita niyo po sa amin. So, unang-una, gusto kong ipaliwanag sa ating mga kababayan ng economic zones po through the Philippine Economic Zone Authority. Ito po yung ahensya sa gobyerno na nangangasiwa ng pagpapatalaga at pagpapatakbo ng mga economic zones sa buong Pilipinas. Mangyari, meron ho tayong iba-ibang klaseng economic zones at ito po ay tinalaga upang maghikayat ng mga mamumuhunan, maging lokal at dayuhan upang magtayo ng kanilang negosyo sa Pilipinas. So sa pamamagitan po ng ating mga economic zones, marami na ho tayong na-create na mga economic zones sa buong Pilipinas. At ito po ang naging dahilan upang marami pa hong namumuhunan na magtatayo ng mga negosyo sa Pilipinas. Ano ang ratio niyan kung ilan yung FDI or ilan yung mga local or domestic investors? Sa study po namin, about 60% are foreign investors, 40% are Filipinos. Oo. But because of the Create More law, where we can now grant incentives to domestic enterprises, we see now more of Filipino investors creating facilities in the economic zones po. Ano naman ang mga nakukuha nilang pangunahing benepisyo ng mga investor? Ano ang kanilang mga nakukuhang mga benepisyo para sila ay magtayo dyan sa economic zone? Well, unang-una po, tayo po ay nagbibigay ng fiscal incentives sa ilalim po ng Create More na pinirmahan na ni President Marcos Jr. We can now grant the most generous fiscal incentives to investors. So, kasama na po dyan yung income tax holiday. Meron doon silang special corporate income tax na kung titingnan ho natin across ASEAN, tayo na po yung may pinakamahabang length of running of incentives. But there is more to that. Kasi sa PESA ho, we take pride in saying that we are a one-stop shop and at the same time, we are also a non-stop shop. So, what we mean by that is that lahat ng kailangan ng mga investors sa permits, isa lang hong kausap nilang gobyerno sa loob. We provide 24/7 service to ensure yung seamless movement one-stop ng shop na yan, lahat na ng klase ng mga kailangan nilang mga lisensya. Opo. Ay hindi na sila magpaikot-ikot pa. Opo. In fact, isang selling point po yan. They don't have to deal with the local government units. So, mas mabilis po yung pag-set up nila ng business. And then, other than that, yung mga economic zones, so may makikita natin na mas maganda ang infrastruktura sa loob. So, dahilan upang mas maging viable po yung operations ng ating mga locator companies. Okay. Maganda, no? 4 months ago, sinabi ninyong mayroon ng 427 na eco zone sa bansa. Sa ngayon, ilan na ang nadagdag magmula noong bilang na yan? Ilan ang nadagdag at ilan ang kabuuang eco zones ngayon? So from 427, nadagdagan ho tayo ng 4. So we now have 431 operating economic zones. When we say operating, meron hong actual companies na locating. At least one or more, of course. So, but ngayon sa pamahalaan ni President Marcos Jr., meron ho tayong nadagdag na 35 proclaimed economic zones where we generated some 15 billion pesos in investments. Ang ano po niyan, ang katotohanan niyan, meron pa ho tayong mga 14 pending
building eco-zones for proclamation with the Office of the President. Oo. So with this 14, this will add more 20 billion in investments. Siguro kung nagagawi kayo sa bandang Batangas, Cavite, Laguna, maging sa Tarlac at sa Cebu, kung saan nakikita nyo yung mga dambuhala, mga factories sa loob dito, ito po yung bunga ng Ecozone Development Program. So from manufacturing, we're also into IT, we're promoting agro-industrial economic zones, and we are home to more than 4,300 locator companies po. Oo. Tama yung sinabi niyo kanina, Director General Panga, na malaking ang tulong na naibibigay ng mga ecozones doon sa mga lugar na kung saan ito ay nakatalaga. In fact, noong September 13, ako ay bumisita bilang kinatawan ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos na ipagdiwang yung kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kung ano-anong mga tulong sa ating mga kababayan, ay ako ay na-assign sa Laguna at doon ko nalaman na ito palang Laguna ay ang kauna-unahang probinsya na nakamit ang 1 trillion peso mark doon sa kanilang income. Wow. At sa aking pag-aaral din ay ang naging dahilan nito ay dahil dito sa mga economic zones na nakatalaga dyan. At hindi lamang yon, nakakatuwa talagang isipin na talagang kaya naman nating marisolba itong problema ng poverty. Dahil ang ating national rate siguro ngayon ng poverty is around 13%. No, from 18% nanungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Nakakagulat na sa national average ng rate ng poverty na 13% more or less, no, ay ang Laguna ay 1% lamang. At yun nga ay napag-alaman ko na napakarami kasi may mga trabaho na doon dahil magmula nung binuksan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ekonomiya at ang industriya, ay talagang nagkaroon ng maraming mga factories at gumana ang industriya dito sa Laguna. At yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ang kauna-unahang probinsya na nagtamo ng income na 1 trillion pesos. And that 1 trillion pesos is around 6% contribution to the national GDP. Tama po yan, Secretary Gadon. Mangyari ang Laguna ay ang lalawigan na kung saan may pinakamarami po tayong economic zones. Oo. So ayon sa pag-aaral din ho ng PSA, yung Philippine Statistics Authority, so they identified the list of top performing LGUs. So whether the metrics has to do with yung share in the GDP or how large the economy is, including yung amount of investments being brought into their respective jurisdiction, sinasabi nila na yung mga LGUs that are hosting economic zones are the ones performing better. Oo. In fact, we see a direct correlation between yung LGUs hosting the bigger number of eco-zones vis-a-vis yung level ng quality of life sa kayong socio-economic progress po. Oo, totoo yan. Sapagkat noong bago bago manungkulan si Presidente Bongbong Marcos, ang poverty incidence sa Laguna ay around 23%. At nung ito ay inopen niya yung industrial zones dito, at nagkaroon kasi siya ng yung tinatawag na free enterprise policy, ay sa loob lamang ng 3 taon ay yung 23% ay naipaba niya ng 1%. Wow. At ito naman, nakatitiyak ako na malaking bagay rin ang ginawa ng PESA. Kasi kung hindi rin maganda yung pamamahala ng PESA, di wala rin ito. Opo, maraming salamat po. Sa ngayon, ano ang mga factories or mga manufacturing companies na nakalocate dito sa PESA, dito sa Laguna, Cavite, Batangas? Well, marami ho tayong locator companies that are really into high-tech electronics. High-tech In fact, about electronics. 1,000 of them, some of them are global industry leaders. So,
electronics, EMS, SMS, maging yung mga automotive sector po natin. Recently, we're creating pharma, those into metals and plastics. So, ito po yung nagbibigay talaga ng trabaho at kabuhayan sa mga host LGUs po natin. And a lot of these are exported. In fact, predominantly export-oriented, but gusto ko lang liwanagin na hindi yung nag-ooperate as enclaves ang mga economic zones. Kasi for them to be viable, they need to interact with the local economy. Oo. And this is where we come in to provide the necessary support, yung local supply chain development. Oo. In fact, maraming SMEs na po ang naglo-locate na rin sa economic zones to provide support to these export-oriented locator companies. Oo. Ang maganda din yan sapagkat ang laki din ng naging improvement ng performance ng MSMEs. Opo. Na ngayon ko lang nalaman na ang iba pala sa kanila ay naglo-locate na rin dyan sa mga economic zones. Opo, meron kaming programa bilang suppliers. Sa supplier subcontractors, meron tayong programa na tinatawag natin na integration of the SMEs into the ecozone value chain. Oo. They don't have to necessarily locate, pero yung mga nasa labas naman, we make sure na accessible po yung outsource yung opportunities inside the economic zones po. Napakaganda niyan sapagkat around 65% of our employment of our labor force is employed in the micro, small, and medium enterprises. Opo. So, and nakakagulat din na malaman na more than 90% of the companies in the Philippines are belonging to the MSMEs. Opo. So, kasama ko yun sa programa ko natin to make sure na hindi yun naiiwanan yung mga MSMEs. So, meron tayong linkages with them para sa gayon ay makatulong din sila sa operations ng Actually, mga locator yan naman companies. talaga ang nararapat na gawin upang kumalat ang nation's wealth sa pamamagitan ng pag-create ng mga economic opportunities sa mga kababayan natin. Oo. Nakapag-remit ang PESA ng 1.38 billion pesos sa dividendo ng national government na ngayong taon. Inaasahang mas tataas pa ito. Sa tansya mo, DG, mga gaano kataas para ngayong taon ito? Gaang iaakyat ng dividendo na maiko-contribute ng PESA sa ating national government? Opo. Sa tingin ko po, Secretary, mabibreach pa po namin yung more than 1.3 billion pesos. Oo. In fact, as early as 2 years ago, na-breach na Budget sa inyo, kundi self-sustaining kayo, di ba? Opo. So malaking bagay yung mga namumuhunan. In fact, we have to slug it out sa international business community just so that we're able to attract more investments. Kasi ito po yung sources ng revenue generation natin. Oo. Kung wala po ito, wala po tayong maririmito na dividends to the national coffers. Inaprubahan ng PESA ang halos 49 billion pesos na investment proposals noong Setyembre pa lamang. Opo. Ano ang tungkol dyan at paano yan makakatulong sa paglago ng ating ekonomiya ng bansa? Well, ito pong na-approve ng board under Secretary Roque. Kamakailan lang nagkaroon kami ng board meeting. For the month of September, itong 49 billion pesos na po ito are out of 35 projects. Oo. So magdudulot ito ng additional 5,000 direct jobs. Hindi pa kasama ang indirect jobs po dyan. At karamihan po dyan into manufacturing, some are into IT BPM services. At saka siyempre yung downline industries niyan, yung mga suppliers and contractors, di ba? Opo. Yung supply chain development, yung indirect employment, according to NEDA, for every direct employment created inside the economic zone, creates 5 more outside. Talaga? So, ang laki ng multiplier effect, including job generation. Imagine niyo na lang po, kung yung 5 indirect employment are also supporting at least 5 in their households, malaki po talaga ang positive impact ang nadudulot to ng mga economic zones po natin. Actually, kung ako ang tatanungin,
kung ano ang isa sa mga pinakamagandang accomplishments ng Bongbong Marcos administration, ito talagang job creation. Kasi noong nakaraang taon, nakapagkamit tayo ng 96.1% employment rate, ito ang highest employment rate sa loob ng 20 taon. Opo. Isipin nyo. Opo. Kaya yan ito talaga ang pinagmamalaki ng Marcos administration na nakapagbigay tayo ng napakaraming trabaho sa ating mga kababayan. Opo. At napalago rin natin ang micro, small, and medium enterprises. No? In fact, sa SONA niya po, sinabi niya na sabi niya, he will give priority to economic zones to bring in yung mga high-value strategic industries. Ito na po yung bunga ng Ecozone Development Program. Nagsimula pa ito actually sa tatay ni Presidente, kay President Marcos Sr. In 1969, we were second to Taiwan to have introduced the Ecozone Program in the region po. Oo. Opo. Natatandaan ko nga yan na the late President Ferdinand Edrelin Marcos talaga ang nag-umpisa ng itong idea na ito ng mga export processing zones. Kamakailan din ay lumagda ang PESA ng registration agreement para sa produksyon ng mga manufacturing tools sa Cavite Economic Zone. Paano yan makakatulong sa pag-attract ng mga mas maraming investors dito sa ating bansa? Opo, itong bagong investor po nito is into high precision tooling. Oo. Mangyari yung mga tool and die industry, it cuts across several industries. So, whether into automotive, electronics, even pharma. So, malaking bagay ho yan sa supply chain para magikay tayo ng mga investors sa Pilipinas. Oo. Isa po ito sa mga inahanap na local capability natin. Oo. Itong Chinese na nag-set up po sa Cavite, mangyari meron na ho tayong 25 Chinese companies from January to September alone already contributing 6 billion pesos on investment. So, ito na ho yung isang sign ho na nakikinabang ang Pilipinas gawa ng China Plus One strategy saka yung diversification of global supply chain. Opo. Na-factor din ba dito ang tungkol sa aspeto ng artificial intelligence sapagkat merong analysis na within 5 years, around 60% of the workforce will be replaced by AI. Opo. Na-factor ba kaya ito doon sa programang yan? Opo. In fact, we're looking at the brighter side of things. Mangyari kasi, yung AI technology will steer the next technological revolution. So, sinasabi nila, some $4.8 trillion so ang ma-generate na market for AI. So, kailangan natin mag-step up, kailangan natin mag-upskilling, reskilling. So, sa PESA sa anay ng PESA, maglo-launch na kami this October yung first of its kind na AI Tech Academy. Kasama ho namin dyan isang private sector, yung StockTrek, kasama yung IT BPM industry at TESDA, upang sa gayon makapag-train tayo as many thousands of Filipinos into AI tools and solutions. Ayan, napakaganda niyan sapagkat nagkaroon ng convergence ang iba-ibang mga ahensya para lamang maitulak itong upscaling na tinatawag natin. Opo, in fact, kung siyempre ang PESA naman, hindi naman yan ang inyong major capability. Kaya dapat talaga, sang-ayon nga sa utos ni Presidente Bongbong Marcos, kailangan dito we should work as one government with one government approach. Yes, malaki ang tulong din ng TESDA kasi magbibigay sila ng training grant para wala nang babayaran yung mga workers, and ultimately this should minimize yung disruption because of yung entry ng AI-driven technology. Idineklara bilang bagong economic zone ang SM City Santa Rosa IT Center. Paano yan makakatulong sa katayuan ng Laguna bilang IT BPM location? Well, malaking tulong po ito. Mangyari gawa ng prevailing moratorium ng Declaration of IT Centers in Metro Manila. So what we're doing is we're driving growth away from Metro Manila and highly urbanized cities. So ang Laguna ay makikinabang dito sa IT development. Itong bagong IT park ko nila, this will generate additional 1,000 direct jobs. Napakaganda. Mga mahal naming mga taga-subaybay, iilan pa lang yan sa mga programa ng Philippine Economic Zone Authority. Sa ating pagbabalik ay marami pa tayong pag-uusapan. Kaya walang bibitiw at magbabalik pa ang Larigado Live!
Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, Mga kapanayan po natin dito. bagong kaalaman, Most outstanding sir. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Nananatili pa rin kayong nakatutok sa ating programa. Ipagpapatuloy natin ang talakayan kasama si Director General Tereso Panga ng PEZA. Maiba tayo, ano? Pwede bang pakipaliwanag nyo ang tungkol sa VAT exemption ng PEZA registered entities, lalo pat marami ang nalilito dyan? Well, sa ilalim mo ng Create More, lahat to ng mga locator companies natin sa PEZA ay mag-enjoy po sila ng VAT exemption on their importations, including zero VAT rating on their local purchases. Kaya lang ho, pinaliwanag din ho dito sa batas na ito na itong incentive na to ay may enjoy lamang ho ng mga export-oriented industries, kasama na po yung mga high-value domestic market enterprises. So, gawa ho niyan, ito po ay challenge ng SUBIC at ito ay nakarating sa Supreme Court. Ito po yung decision ng Supreme Court. Ang sinasabi nila na itong VAT exemption ay dapat ibigay din sa mga domestic market-oriented enterprises. So ito po ang kailangan ayusin sa implementing rules and regulations. So kami po, kung ano po ang itatalaga na guidelines po, ay ito po ay i-extend ho natin sa ating locator companies. Bali, ang maggagawa ng rules niyan ay ang Department of Finance. Opo, through the BIR. Oo. Opo, opo. Oo. Target din ng PEZA na magtayo ng Aquamarine Eco Zone sa tulong ng DOST. Ano ang nagtulak sa PEZA para tunguhin naman ang landas na yan ng Aquamarine Eco Zones? Tama po, Sec. Kasi kung makikita nyo, lahat ng economic zones po natin are land-based. Oo nga. So Oo. naisip po namin magtayo ng water-based. This is really to facilitate yung migration natin to blue economy. Oo. Mangyari merong bagong batas ngayon na pinupush sa Congress, bagong bill. Ito po yung Blue Economy Act. Oo. Na kung saan ang Pilipinas is leading the way among ASEAN that will have its own and for the first time blue economy framework. Oo. So malaking bagay po ito sa ekonomiya natin, gawa ng ang Pilipinas. Philippines is located within the Coral Triangle, Yes. where you will find the richest marine biodiversity. Hindi, at saka milyon-milyon ang kilometrahe ng ating karagatan. Being an archipelagic nation, so ang estimate ng ang study po sinasabi around 1.5 trillion pesos so ang maaaring i-contribute nito sa local economy. So ito po ay pinupush natin upang sa gayon ay magkaroon din ho tayo ng mariculture. Ito yung counterpart ng manufacturing sa land-based. Oo. Mariculture using yung aquatic resources. We can also go into marine energy, including production of oxygen and hydrogen using water resources po. Napakagandang plano niyan. Opo. Lalo pat itong aquatic resources ang isa sa mga paraan din para makapagbigay tayo ng trabaho at pinagkakakitaan sa ating mga kababayan. Opo. Dahil kung maalala mo, Director, ay yung itong sa ating fish production, national fish production, ay napakalaki ang naibibigay ng municipal fishing.
fishing. Opo. In fact, nagulat din ako dahil ang municipal fishing ay nagko-contribute ng around 28% sa ating national fish production. At ang nakakagulat dito, yung commercial fishing is only 16%. Wow. So, ibig sabihin, malaki ang potensyal Opo. na maipakalap natin ang kayamanan ng bansa sa ating mga kababayan sa pamamagitan din ng isa sa pamamagitan dito, yung national fish production. At nakakainganyo din malaman na ito palang ating aquaculture ay nasa 56% more or less ang naiko-contribute sa national fish production. Saka, kaya napakaganda ng plano ng PESA na ito na i-develop ito sa talagang mas higher level of technology and production. Opo. Oo. Sa ngayon ba, nasa anong estado na ito ngayon? Well, kami, may collaboration with BFAR. Gawa ng ito is within their purview. So, we're reaching out to them so that we can formulate already the guidelines. Ganito po ang ginagawa namin kung gusto namin mag-create ng niche industries through creation of special types of ecozones. Sa ilalim ng pamumuno ni President Marcos Jr., nagtayo tayo ng first pharma park in the Philippines na kung saan ito naman ay inikahit yung mga investments into drug manufacturing and medical devices. Nagkaroon tayo ng Knowledge Innovation Science and Technology Park to promote R&D and innovation with yung host naman dito are the universities and colleges. And this time around, yung water-based or what we call aquamarine with BFAR para we step up to the technology, mag-increase yung yield po natin at produce ng food out of our aquatic resources including pharmacology. Liwanagin lang ho namin mga kababayan na ito pong drug manufacturing na sinasabi ni Director General Tereso Panga ay yan po yung medicinal drugs. Opo. Hindi yung addictive drugs. Plano rin ng PESA na maglunsad ng Artificial Intelligence Technology Academy sa Cebu ngayong Oktubre. Sa paanong paraan yan na makakatulong sa upskilling ng ating ecozone workforce? At gaya ng nabanggit ko kanina, Sec, ang layunin nito talaga ay i-train yung mga Filipino workforce including yung mga high school, college graduates into various AI tools and solutions. So dalawang track po ito, meron ho yung sa IT-BPM, meron naman ho yung sa advanced manufacturing. So nakita ho natin na malaki ang potential ng mga Filipinos dito sa space na to. Gawa ng we have a lot of talents, young, tech-savvy, English proficient. So ito po yung magiging edge natin so that we can attract more AI-driven investments and technologies po. Napakaganda. Napakagandang plano niyan. Malaking bahagi ng Northern Cebu ang napinsala ng magnitude 6.9 na lindol. May inihatid bang tulong ang PESA sa lugar na yan at sa paanong paraan? Well, from day one ho, nakipagtulungan na ho tayo sa mga counterpart agencies natin. Minobilize po natin ang mga locator companies para sa CSR, sa fundraising at contributions para maibsan ho yung kahirapan ng ating mga kababayan sa Cebu na sa lantaho ng itong earthquake po. Ano pa ang plano ng PESA sa mga natitirang buwan o sa mga susunod na taon? At bago tayo magtapos, ano ang inyong mensahe sa ating mga manunood? Ito ang inyong pagkakataon na maipaliwanag at maipagbigay kaalaman sa ating mga nanunood yung mga aspeto na hindi ko naitanong sa inyo kanina. Kaya ito na ang inyong pagkakataon. Okay po. Salamat, Secretary Gadon. So ang directive po sa amin ng DTI at ang ating mahal na Pangulo ay lalo pang pagtibayan ng Ecozone Development Program. Kasi ito po ay isang success story na meron na tayong blueprint na kung saan patuloy ang kumpiyansa ng ating mga mamumuhunan na naglalagak ng kanilang kapital, ang kanilang teknolohiya upang
pang magtayo ng kanilang facility sa Pilipinas. Ito po ay isang epektibong pamamaraan para lalo tayong makapag-create ng jobs, livelihood, exports, and other economic opportunities for the country. Sa amin sa PEZA, kasama na ng ating mga partner agencies and stakeholders, patuloy po namin na paigtingin pa lalo ang pag-create ng economic zones, lalo na sa countryside. Kasi ito po yung mabilis na pamamaraan para ma-accelerate po natin ang ating countryside development. So ito po ang magiging contribution ng PEZA sa layunin ng Presidente na tayo po ay umangat at mag-graduate sa upper middle income economy. So ang mandato talaga, jobs, exports, livelihood, other economic opportunities for the country. Maraming salamat sa mabungang talakayan, Director General Tereso Panga ng Philippine Economic Zone Authority. At sana sa mga susunod pang panahon ay maimbitahan namin muli kayo kapag mayroong mga bagong developments dito sa export processing zones natin o yung PEZA. Maraming salamat. Maraming salamat po. It's our honor and pleasure pa. Hindi rin kami magsasawang pasalamatan ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Muli tayong magkita-kita sa susunod na Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa PTV para talakayin ang mga maiinit na usapin sa ating lipunan at aalamin din natin ang iba pang mga programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong Papasek Larry Gadon at ito ang Larry Gadon Live! Health Watch, alerto